Magandang araw po sa iyo, kaibigan. Alam mo ba kung bakit madalas mga ibang bansa ang ating Vice President na si Sara Duterte? Alam mo, dito sa pagkakataon na ito, unti-unti kong naiisip kung bakit regular pumupunta sa iba-ibang bansa, bumabiyahe, na wala namang ginagawa. Dito ko naisipan na mukhang naghahanap itong si Vice President Sara Duterte na pwedeng kumukup sa kanyang ama kung sakaling mapagbigyan ng interim release ng ICC. Una, pumunta si Vice President Sara Duterte sa bansang Australia. Noong isang araw lamang po yan, noong nakaraang linggo. Bumiyahe siya doon dahil ang sabi niya, personal travel niya daw ang pagpunta sa Australia. Ngayon, meron palang mission ang ating Vice President doon na personal agenda niya para kung sakali mapakiusapan niya at mapapayag niya na doon pupupin ng government ng Australia si dating Pangulong Duterte, ay doon i-release ang dating Pangulo. Alam niyo, blessing in disguise mga kaibigan. Kung natatandaan ninyo, 2 beses winalang hiya, binastos ni dating Pangulong Duterte itong Australia government. Ano po yung tinutukoy ko? Naaalala nyo ba? Noong 2016, nagkaroon ng pagkakataon si dating Pangulong Duterte na ikinikwento niya, yung mga style niya ba, na pagwan siya ay nangangampanya, umakas sa entablado, patawa-patawa, pasiga-siga, pabrusko-brusko. Yun anong mga style niya. Naikwento niya po dito yung mga kwento about doon sa rape and killing by the inmate doon sa nangyari sa isang missionary sa Davao City noong 1989, kung natatandaan niyo po ito, na nang joke pa ni dating Pangulong Duterte, dapat ang mayor ang nauna. Ano ibig sabihin nun? Dapat si mayor ang naunang kumantot doon sa namatay. Yun ang ibig sabihin ni dating Pangulong Duterte. Natuwan-tuwa ang mga tangat bobo na mga DDS. Pangalawa, kung naaalala nyo po si missionary sister Patricia Pax, yung madre na tumutulong sa mga biktima ng mga judicial killing dahil labag nga naman talaga sa karapatan pantao, dahil ito si Sister Patricia Pax ay tinik sa gobyerno ni dating Pangulong Duterte, pinaaresto niya rin ito at pinatapon pabalik sa Australia. Ngayon, gusto ngayon ni dating Pangulong Duterte doon manatili sa Australia pagkatapos niyang tarantaduhin, gaguhin, walang hiyain. Ngayon doon ka maninirahan. Kaya alam niya, salamat na lamang sa Australia government dahil nag-declare po sila ng decline to host Rodrigo Duterte during ICC case. Sa madaling salita, hindi tinatanggap ng Australia government si dating Pangulong Duterte. Bakit patitirahin pang samantala ng Australia si Rodrigo Duterte pag nabigyan ito ng interim release? Binastos niya sa 2 pagkakataon ang mga Australian citizens. Remember the remark this the made during the 2016 presidential campaign about an Australian missionary, Jocelyn Hemel, who was taken hostage by inmates in Davao City. In 1989, he was raped and killed by the inmate. Duterte joke, dapat ang mayor ang nauna. Then, in 2018, a 72 years old Australian nun-sister Patricia Pax was ordered arrested to detain and deported by Duterte because he was engaged in political activities including the joining rallies, visiting political prisoner, and criticizing government policy. Kaya nararapat lang na i-decline ng Australia government na maging host kay Rodrigo Duterte if he be granted interim release by the ICC. Tama rin lang na hindi pinagbigyan ng makausap ni Sara Duterte Carpio si Australian Foreign Minister Penny Wong tungkol sa request ni Digong. Sa Metro Discom,
may pumasok na naman na prayer warriors. Ang isa doon, Australiana, lay minister, puta, hero stage na naman. In 1 month's time, 2 hostage, sila pa rin. Dipunta na naman ako. And they attempted to break out. Ginamit nila yung Australiana na pati bata, mga bata. Sabi ko talaga, gusto nila magsakay ng bus. Sabi ko doon, palabasin sila. May mga doon, yung city fiscal, boss ko noon, yung fiscal pa ako. Sabi niya, sige na lang, maghabulan tayo dyan sa ng daan. Wag. So they attempted. So nagkabarilan, napatay yung... Pero yung gabi na yon, sabi natin, ni-rape nila yung lahat ng babae. So yung unang casualty, kasi nag-retreat sila, naiwan yung ginawa nilang cover. Ang isa doon yung lay minister na Australiana. O problema na ito. Ang Australian Embassy, sige na tawag eh. Paglabas, binalot, tinigdan ko yung muka. Tangina, parang parang artista sa Amerika na maganda. Tangina, kasayang nito. Ang napasok sa isip ko, ni-rape nila, pinagpilahan nila na doon. No, nagalit ako kasi ni-rape. Oo, isa rin yun. Pero, napakaganda. Dapat, ang mayor muna ang mauna. Pinatay ko talaga lahat yung Pugo story. Alam mo gaano ako kababoy? Pagdating doon sa opisina, tamang-tama, nagtawag yung punerarya. Sabi ng sekretaryo, Mayor, sino daw magbayad ng kabaong? Putang ina, bakit ako magbayad dyan? Ay, nasa kabaong na. Pinantahan ko doon sa punerap, pinagsisipa ko. Hindi na. Tapos sabi ko, magbili kayo ng banig. Balutin mo ng banig yan. Tapos isang butas lang sila sa public cemetery. Tapos malalim naman. Kasi isang lang. Sir, may tubig na. Sabi ko, sige na. Mabuti yan. Total, impyerno yung mga ulol na yan. Tadis malamig dito ngayon. Anong putang inang yan? Huwag mo akong... Ganon ako kabastos basta... Mismong si Pangulong Duterte ang nagsabi, siya ang nag-utos sa Bureau of Immigration na imbestigahan si Sister Patricia Fox, ang madring mula sa Australia na inakusahang sumali sa mga political activities sa Pilipinas. It was upon my orders implemented by the Bureau of Immigration. And I take full responsibility, legal or otherwise, for this incident. I ordered her to be investigated, not deported at once, not arrested, but to invite her to an investigation for a disorderly conduct. You know, in our laws, the Philippine laws provide that I can deport you or refuse you entry if you are an undesirable alien. Base sa Immigration Operations Order, pinagbabawalan ang mga dayuhan sa bansa na makibahagi sa anumang political activity katulad ng pagsama sa mga rally o protesta laban sa gobyerno. Kung insultuhin ako under the cloak of just being what? A Catholic, a priest? And you are a foreigner? Who are you? No, it's a violation of sovereignty. Ako ang magsabi being there in that office in Pasig. Papasokin mo yan at mabait na tao. Huwag mong papasokin kasi walang hiya ang bunganga ng madre nga. You do not have that right to criticize her. Nitong Lunes, inaresto ng immigration si Sister Fox sa kanyang tinutuluyang bahay matapos daw nitong hindi makapagpakita ng passport. Iimbitahan lang daw dapat siya ng immigration kaugnay ng akusasyong pagsali niya sa mga political activity sa bansa. Pinalaya rin si Fox. Giit naman niya, walang kinalaman sa politika ang kanyang mga sinasalihang aktibidad. Isa raw siyang human rights advocate na halos 3 dekada lang nagpupunta sa Pilipinas para tumulong sa mga magsasaka, katutubo at mga mahihirap, ang sabi ng Pangulo. May human rights violation kayo mas grabe.
buti dito, kriminal ang pinapatay ko. Do not just pretend that you are because you're a nun or priest. Who, I said, who are you? Your God is not my God. Remember that. The way you adore God, it's to warp and to corrupt. Stick to your own religion and try to correct the abuses within your organization. To address homosexuality and malpractices and adulterous priests. Sa isang pahayag, sinabi ng abogado ni Sister Fox na nirerespeto nila ang utos ng Pangulo para sa investigasyon. Pero sana raw, iutos din niya sa immigration na i-dismiss ang kaso laban sa madre dahil hindi naman daw ito gumawa ng anumang labag sa batas. Huwag tayong magtataka kung bakit labas ng abroad itong si ating Vice President si Sara Duterte. Kasi nga, naghahanap siya, nakukup-kup sa kanyang tatay na malibog na balasubas para makaritakas, para makalabas sa ICC. Yan ang ginagawa ni Sara. Ikot ang ikot kung saan nagpupunta para humanap ng isang bansa na pwedeng kumup-kup sa tatay niyang berdugo.